morning, no? Good morning, good morning, good morning. Good morning po no sa inyong tanan subong adlaw sang Domingo. Amen. So praise God. So this morning I'm gonna share with you the Word of God for just a little no. Sa gamay lang ang butang karon nga adlaw sang Domingo sang Abril. Ano bang ano tayo? 16, 17 yung date. So, good morning po sa lahat-lahat. We are now officially live again sa Facebook. Sa lahat po ng mga viewers natin at sa lahat po na mag-view, magtanaw sa sining live streaming. I always pray nga ang Diyos, ang Panginoon ay mag-bless sa inyo sa adlaw-adlaw, mag-protect, even the works of your hand. The Lord will going to bless, whatever the works, especially sa inyong mga business. God will going to multiply, and also healing will gonna flow on your body, and also yung mga stress dyan ay mawawala through the presence of our Lord Jesus Christ. So we thank God for this early morning. We acknowledge His presence, and also because of His goodness, of all the blessing, the favor, kahit na So we praise God, we worship Him because of what He has done sa aton niya kinabuhi, especially yung Word of God, especially His presence. Because through His Word, doon po nabubuo na yung ating pundasyon of our faith na tinatawag po, na very important. Because of faith, nakapadayon ta, we believe about the truth. And then, nung nalaman po natin, nabalaan natin ang matuod. So, we internalize the truth about the Bible. So, talagang di pangabuhi ta, wala talang gin-embrace, wala talang ginsunod, kundi kinabuhi ta para magiging living testimony ta sa tanan ng mga believers. And then as being now a believers, lahat po kayo, lahat po ng mga viewers, lahat po ng mga nakikinig sa tanan ng mga nagatanaw, and then you have now a authority because of the truth, and being talagang eternalize the truth. Mayroon ka ngayong desire, talagang hindi lang siguro desire o talagang gusto mo, talagang mainit doon sa heart mo to preach the truth about the Word of God. So, ganun po, ganun po kaimportante, kasi mahirap magsamyaw sang pulong sang Ginoo nga hindi naman tayo establishado, hindi natin alam kung ano yung pinakadulo, kung ano ba ang pinakabundasyon, kung bakit ganito, kung sabihin natin for salvation, and then tama naman yun ang pinaka punto, pinakalayunin talaga, pero sometimes we need to understand kung ano ang pinakapundasyon about the Bible. And then, kung alam na po natin yan, isabuhay po natin yan. So, we are now, we are already saved by the name of God, hindi lang naman doon hindi lang ba doon by receiving, by our Lord Jesus Christ, di lang sa maangkin natin siya, and then sumunod tayo, isabuhay natin, and because of that, dahil dyan, ay mayroon tayong testimony, mayroon tayong tawag nito, mayroon tayong mahambal sa buong mundo, dahil sabi ng Diyos, siling sang Ginoo, I have all the authority, lahat ng authority andyan na sa akin, nasa akin na heaven and earth. Then sabi niya, go, disciple them, So, hindi niya po sinabi yan doon sa mga disipulo, even until now, even to you, kahit na sa iyo ngayon, na nakikinig ka, because you are now a believer ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo,
no, you have now the authority because Jesus, no, is with you, is with us, Emmanuel. So we have all now the authority through His Word and in the power of His name to preach the truth about the gospel. Amen. So, yun po, no? So this morning, I'm gonna read to you, madali lang, about this resurrection. Now, this early morning of this Sunday, amen. So, happy Sunday pala, sa tanan, nga nagatanaw subong. So, Joyce Desire is watching, and then Mary Ficleric is watching, I think, sa ibang lugar sila, sa ibang nation. So, maraming salamat po, sa inyo. Good morning po sa inyo, So, may the Lord bless you today. Hindi lang today, every day sa inyong buhay. And then, may His blood covered you, for divine protection as well as all the angels. He will charge all His angels nga magbantay sa inyo. So, mayong aga sa liwat, and then pray muna tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory for this early morning, for this Sunday morning, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong presensya. Salamat sa imong kaayo, Ginoo, sa amon kinabuhi. Kay ikaw gid maga-bless sa tanan nga mga nagatanaw, Ginoo, sa tanan nga naga-connect sa sininga kagahon, Ginoo, sa sininga live streaming. Ikaw gid magapanalangin, ikaw gid maga-bless sa ila financially, ikaw gid maga-bless sa ila in their relationship within their husband, their wife, and also ikaw gid maga-bless sa tanan nga mga mga extended relatives namon, Ginoo. Salamat, Ginoo, kag ikaw gid, Lord, magapanalangin, panalipod sa ila, Ginoo, sa tanan, Lord, nga mga hindi maayo nga butang. Salamat because you are a great God, you know everything, and nothing is impossible to you. Salamat, Ginoo, and I bring back all the honors and glory in the name of Jesus. Amen. So, good morning! So, it is about the resurrection. Literally po, babasahin ko po itong story na to about our Lord Jesus Christ. So, on the first week, on the first day pala, of the week, very early in the morning, the woman took the spices they had prepared and went to the tomb. So, nagprepara po sila ng mga spices dahil pupunta sila doon sa kung saan ang ating Panginoon, yung katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay doon niyo po, doon po nakahimlay. They found the stone rolled away from the tomb. Nalaman nila, na-find out nila na wala na yung bato na nakatabon doon, sa tawag doon, sculptor, na kung tama ako. So sabi dito, but when they entered, they didn't find the body of the Lord Jesus Christ. So alam nila for how many times that Jesus is keep on telling them na about his death. Amen. Pero hindi pa rin nila naiintindihan. Sabi ng Diyos on the third day about His resurrection. Amen. So tuloy tayo. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleam like lightning stood beside them. Kaparihan din. Itong nagasigang ilabayo, tawag nito, in the time of, in the Mount of Transfiguration, nung ang ating Panginoon, na talagang nagsiga siya, just like, yung siga niya daw pareho sa adlaw, kag ang iya nga bayo, puting-puti talaga. Hindi lang labas sa time, o kung saan pa da, kundi grabe kaputi. Amen. That is the glory, the holiness. He is holy of all holiest. Kaya nga hindi sila makatingin Si Peter, John, and John, and also the son of Zebedee, si James, hindi sila makatingin. Because of the glory of God. Dahil, at saka, takot na takot sila. In the time of Moses, because the law was given to Moses, through Moses,
Anong takot? Iba yung takot na nadama nila. Amen. Pero in our Lord Jesus Christ, no, talagang kahit natakot sila, mismo ang Diyos, no, in the Mount of Transfiguration, talagang hinaangon sila, hinawakan sila. No? So, do not be afraid, sabi niya, in the time of grace. Amen. So, tuloy tayo. So, talaga ganun din. No? The glory of God, nakita nila. That's why, if you are a believer, and then the presence of God is within you, mayroong makikita yung mga nakapaligid sa iyo. No? Amen. Na talagang nandun ang glory ng Diyos. No? No? He will enlighten you with His glory. No? No? His face shine upon you. At iba yung mararamdaman ng ibang tao. They were, no? Mabless sila sa iyo. No? Kasi maamo yung mukha mo, maganda yung mukha mo eh. No? Kahit na hindi naman, hindi ka naman nagmi-makeup. Wala ka namang kolorete, no? Diyan sa mukha mo. Wala ka namang ginagawa dyan. Pero the glory of God, andyan sa'yo. So, tuloy tayo. So, in their fright, the woman bowed down with their faces to ground. So, dahil sa kanyang, dahil sa kanilang tao, lumuhod sila, no? Sa kanilang sa kanilang harapan. So, sabi niya, why do you look for the living? Why do you look for the living? The men said to them, no? Amen. Why do you look for the living among the dead? He is not here. Sabi niya, He is not here. No? He has risen. Wow. He has risen. So remember the Lord. No? Isa lang po. No? Yun lang po ang story. No? It happened 2,000 years ago. He offered His life for our salvation. No? Amen. And yan po ay ginawa ng Diyos once and for all. Amen. That's why it is very important to know about the truth of the Word of God. And also to embrace it, to be part of it, to give life on it. Ano ba bang pinakamaganda dyan? And then you have to preach the truth about the Word of God, about Jesus Christ. So, we are, all of us, even you right now, you have now the right also, the authority also, because of the goodness of God in you. Mayroon kang kanta, may ara ka kanta dira sa imong tay pusoon, may ara ka nga kalipay to testify about the goodness of God. So sabi niya, He is not here. He is risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remember His word. Kaya ni-remind sila ulit. Di ba sinabi niya sa inyo, ang mga bagay na to, hindi nyo ba naiintindihan? Sinabi niya na to sa inyo, doon sa lugar which is in Galilee. Kaya na-remind sila. Tama pala yun. Kasi every time na mayroong mangyayari sa sunod na araw, sinasabi muna ng Diyos ngayon. Kaya nga in Revelation, bago mangyari pa yan, sinabi na ng Diyos. 2,000 years ago. Pero, yung mga bagay na yan, sa atin ang tagal. Isipin natin. Because God wanted all. Bakit nga ba may bakit nga ba may mga gera? Bakit may COVID-19? Bakit may mga problema? Bakit may mga sobrang mga pangyayari sa buhay? Dahil gusto ng Diyos, everyone will come to repentance. Sabi nga nila matapos na itong COVID-19, una-una, in World War I, so, everything was been destroyed. Yung away doon sa India, na gusto nang kumalas ng India, sa United Kingdom, and then lumaganap yung away, dati yung Russia, and then the Allied Forces, yung mga France, and then United Kingdom, ano pa ba yung mga malalaking dyan, so dati doon, magka-allied sila, dahil magsanib pwersa sila, because of the yung kalaban nila, yung Austria, if I'm correct, because yung isa na kilala ay pinatay. At then hindi lang yan, after the World War II,
no? Because, no? Si Hitler, the Germany, yung Germany, nilusob nila yung Poland. No? At hindi lang yan, yung mga part ng Russia diyan. Amen. So, no? Ano lang ba ang pinag-aawayan yan diyan? Because of oil din. Matagal na pala yan. Ngayon lang natin nalaman. Yun pa rin ang pinag-aawayan because of yung mga resources. Yung mga resources na nandun sa ilalim. Amen. So, ganoon din po. So about this time, no? Sabi nga nila, no? Mawawala na ganito. Pero hindi. Sa susunod na mga panahon, sobra pa ang mataboda. Because, dahil dyan, kasi yung tao, every time, God will going to, no? Yung mga ginagamit ng Diyos na magwali sa mga pulong, no? Sa Ginoo, para mabuksan ng ilang isip, para mabalik sila sa Ginoo, no? Gagawin ng Diyos perilous time. Hindi lang yan. Kahit na ngayon, nararamdaman na natin. Because of what? Because of the purpose. No? Ang purpose ng Ginoo nga ang tanan ng tao will come into repentance. Amen. Mabuti nga eh. Because one day, sa Diyos, ay 1,000 sa tao dahil ginagawa niya yon para maihango pa tayo. Para, no? Para ginatawag pa kita. No? Amen. Para mangalagad sa iya. Para magbalik sa iya. Amen. So, nga man, sa simple lang una-una, 10 years from now, 20, 30, ang populasyon damo-damo na. So, ano pa? So, ang ginagawa ng gobyerno, ginagawa lang yan. It is about economy. Check and balance. Check and balance, di ba? Yung economy, about yung economy natin, yung balanse ng mga pumapasok, yung mga pagkain, kung paano yan masustain. Yun, kasi kung hindi, gutom, no? Chaos. No? Hindi lang. No? Yun talaga eh. No? Pagkain talaga. No? Kahit na magbagyo, kung walang pagkain, no? Magkakamatayan yung mga tao dyan. Amen. So, nung dumaan kami sa Yolanda, doon sa Tacloban, ganun ang nangyari. So, tuloy tayo. So, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day, be raised again. Then they remember His words. Kaya importante yung words of God. Importante to know the truth. Importante to preach the truth. When they came back to the tomb, from the tomb, they told all the things to the 11 and to all the others. So it was Mary Magdalene. Si Mary Magdalene pa, ang una-una na nagsamyaw sang pulong sang Ginoo nga ang Diyos buhi. Buhi ang Diyos. Amen. Kaya hindi namamatay ang Diyos. Hindi namatay ang Diyos. Yung katawan lang yon, yung spirito, which is yung eternal and self-existent one. It means powerful, omniscient, omnipresent. Wow, hindi namamatay yun. So, sabi dito, Joanna, Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and others with them who told to the apostles, but they did not believe. Hindi sila naniwala. Amen. Kasi ganun tayo eh. To see is to believe. Amen. So the woman, because their words seemed to them like nonsense. Walang katuturan yan. Pero pagdating ng COVID-19, hindi tayo nakikinig sa mga pulong sa Ginoo. Pero pag-abot sa mga sinaang panahon, ang daming, no? So, ang daming nakikinig, halos na nga eh, no? Halos na nga eh. Halos, na araw-araw nagpipray na nga eh. Di ba? So, ganun lang yan. Pero ang mga nagapangalagad sa Ginoo, alin pa sa una, in times, no? Sa sinaang panahon, dira sila gibless. Dira nila nakita ang kabugana sa Ginoo. Wow. So, ganun talaga. No? Hindi lang sa maayong abutang, hindi lang sa kabudlay, hindi lang sa may problema. Every day in our life, no, andyan talaga, no, yung pananampalataya. Amen. Because we live, no, not only, no, by the blessing and favor of God, no, but the most important thing, just like Moses. Ano ba
ba yung nangyari doon? Because of the works and wonders of God. Even to the apostles, ano bang pinakamaganda na nangyari sa buhay nila? Ito, when Jesus is with them. Nakaupo din ang Ginoo, even just until now, hasta karon, buhi lang gyapon ang ina nga istorya. Kagbida gyapon sila. Amen. So, ang mga tao sa 17th century, 16, 15, wala na. Pero sila, hantod sa katapusan. Matunaw man ang mundo. No? The Word of God, andyan pa rin sila. Because of what? Because sinunod nila yung gusto ng Diyos. Because they were part of the sang kingdom sa aton buhay ng Diyos. So, saan na ba tayo? But they did not believe the woman because the word seems them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Dahil ngayon, ano ba nararamdaman ni Peter? Dati-rati, sabi niya sa Diyos, nung una pa lang, nung nagasamyaw ang Ginoo, sang pulong sa Ginoo, dito sa may bangka niya siguro, dito siya nakapatong. And then, nag-preach siya sang iyang mga pulong about the kingdom of God. About the doctrine, about the teaching. So, sabi ni Peter, after that, nung nakita niya, sabi ng Diyos, itapon mo, ihulog mo yung net doon sa tuo, dito sa right na parte. Nung ihulog niya, anong natabo? Amen. So, ang dami nilang isda na nakuha. Adlaw pa to. So, hindi to ordinary days lang. Hindi to ordinary na nangyari sa buhay ko. Siguro sa isip ni Peter, isa itong milagro. Hindi lang even na nagtawag pa sila sa isang bangka because halos malunod na yung bangka sa kabugat sang ilang nakuha. If the presence of God is within you, multiplication, blessing, miracle, healing, andun. Kaya anong nangyari? Kaya hindi sila nag-iisip kung ano man ang bukas, kung ano man ang gano'n. Dahil alam nila, pag ang Diyos ay nasa sayo, wala ka nang hahanapin pa. Amen. Yan ang sabi. Doon, sabi ni King David, the psalmist, in Psalm 23. So, ganoon din sa kanila. Nakita nila 2 fish and 5 loaves. Nag-multiply at ang dami pa naiwan. Wow. Kaya tayo, ano bang pinakamaganda sa buhay natin? Blessing and favor, everything, healing, miracles. Lahat yan will be added unto us. But the most important thing na pinakamaganda na nangyayari sa buhay natin is the works of wonder of our Lord Jesus Christ. The works of wonders in our life, in our family, in our finances, sa tanan natin yung panginahanglan. Amen. So, di na tayo. Tuloy tayo. Peter, however, got up. Yun. Ano ba yung sinabi ko kanina? Bakit sa ganun? Kasi nagbangon tayo, kaya nagdali-dali, nagdalagan niya siya. Because of doon niya naramdaman, nung nawala na si Kristo, mahal na mahal niya si Kristo. Dati-dati, sabi niya, Lord, away from me. I am a sinner. Lumayo ka sa akin. Pero dito ngayon, siya na ang tatakbo papunta sa ating Panginoon. Even in Luke or in Mark ata, na malayo pa ang Diyos. Talagang naglangoy na siya. Palakad sa Ginoo. Dira na karon ang gugma sa Ginoo. Na sobra-sobra umaapaw, Araw-araw nandyan sa'yo, marami kang pagkain sa lamisa, marami kang friends, ganito, ganon, lahat sa'yo. Minsan matamlay ang buhay. Pero kung alam mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo, alam mo kung, iba pag andyan ang presensya ng Diyos. Pag andun ang presensya ng Diyos, wala lahat. Lahat yan, sabi nga andun lang yan sa ilalim, lahat ng bagay, sabi ng Diyos. Bakit anong sabi ng Diyos? Ang sabi, heaven is my throne, and the earth is my footstool. So kahit na ano man ang meron ka dito sa mundong ito,
ara lang nasa tilan sa Ginoo. Kung ara ka sa presensya sa Ginoo, wow. Ano ba? No? Kasi mas malawak ang langit kaysa sa mundo. Amen. So, tuloy tayo. Kahit tayo kahit na mag-iba yung mukha natin, iba yung kulay natin because of our belief in our Lord Jesus Christ, we are in one accord because of the Spirit of God that is within us. Amen. So, tuloy tayo. Malapit na lang tayo. So, he ran to the tomb. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. Wow. Kaya ang Diyos buhay. Noon pa, hindi namamatay ang Diyos. Amen. So, for this morning, salamat po sa inyo. Sa gamay lang nga butang nakashare man ta sang kaayos ng Ginoo. And I'm going to pray before we end this live streaming. So, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, ikaw gid Lord, mag-bless kay Joyce Desiree and also Mary Claric. Ikaw gid Lord, magapanalangin. Ikaw gid Lord, magabantay sa ila. Ikaw gid Lord, maga-covered sang imo hamili nga dugo adlaw-adlaw sa ila. Ikaw gid Lord, magabantay. Charge your angel or encamp their houses, their place with heads of fire and also your angels to protect them. Salamat Ginoo at sa tanan Lord nga maga-tan-aw man sang siningal nga streaming. Amen. Ikaw gid Lord maga-bless everyone who is watching right now, kag sa tanan pa nga magtan-aw Ginoo, ikaw gid Lord magapanalangin sa tanan nga ila makaptan sa ila mga negosyo, sa ila mga trabaho, sa ila mga farm, even to their children. Ikaw gid Lord maga-bless. Ikaw gid Lord magahatag sang bright future sa ila kinabuhi. Salamat Ginoo sa imo kamaayo. In Jesus name I pray. Amen. So, God bless everyone. Happy Sunday. Amen. Sa lahat ng mga men, happy Sunday sa inyo. Salamat to our pastor ni La Cuesta. Salamat sa tanan ng mga pastor sa Section 2. Salamat sa LM, sa youth. Ano pa ba? Sa mga kabataan, sa mga gagmay nga bata. Madamo ang salamat sa inyo. Sa inyong trust and also sa inyong pagkamayayo. Salamat sa inyo. So because of your connection, because of goodness nga ginapakita nyo man sa amon, so amo man gyapon ang nagahatag sa aton, naga-inspired sa aton. Sa tanan ng mga parente ko diri sa Pigawayan, amen, salamat sa inyo, Balyano, Balofeños, Villegas, so sa mga amigo ko sa Dos Borda, Diaz, damo na dra, Danoy, Berbigal, salamat sa inyo sa mga paryente manda, sa mga asawa ko so mga tawag nito Amartisano, and then Gonzaga, Pijanco, Tamayo, so sa tanan-tanan dara sa inyo, De La Vega, so madamo ang salamat sa inyo tanan, kay Hilig Asinho, so sa tanan dra sa may basak sa Kanyugan. So, kumusta ka muna tanan? Kag sa tanan yung mga taga-Bulukawon, taga-Tubon, taga-Anik, taga-Malagakit, sa tanan nga poblasyon diri sa Pigawayan, sa bilog nga banwa sa Pigawayan, maayong aga sa inyo tanan. So, God bless everyone and happy Sunday. God bless you. Amen. So, kagabi, sorry, nag-run out, naputol kagabi. So, we will, mag-Bible study ta. Mamayang gabi, kung in God's grace. Amen.